Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Duwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Duwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang pagpapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. A famous author once said, life is a matter of choice, and every choice you make makes you. Every choice you make makes you. This is what we could get from our readings for today. In our first reading, narinig natin si Moises. Kinakausap niya ang mga tao, ang mga Israelita matapos niyang iligtas ang mga ito sa kaalipinan sa Ehipto. Ang sabi ni Moises sa kanila, nasa inyo ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Imagine the situation, no? Niligtas na sila sa kahirapan. At ngayon, ibinibigay sa kanila ang kapasyahan. Nasa inyo, pipiliin mo ba ang mabuhay o ang kamatayan? Pipiliin mo ba ang kahirapan o kasaganaan? Minsan, di ba, tayo galing na nga sa hirap, hindi ko alam bakit pinipili pa rin ang hirap. Galing na nga sa sakit, no? Pipiliin pa rin ang mga bagay na nagdudulot ng sakit. Kaya nga malinaw yung pagpili o sinasabi ni Moises, nasa atin ang kapasyahan. It's like telling the people that you have a choice about what kind of life you want to have. Gusto mo ba ng kasaganaan? Gusto mo ng buhay? Sinasabi ni Moises, nasa iyong kamay. Piliin mong sundin ang mga utos ng Diyos. Piliin mong mahalin at piliin ang daan ng Diyos. Sundin ang kanyang mga pangaral at sinasabi. At kung pipiliin mo ang lahat ng ito, ikaw ay mabubuhay
at sasagana. Pero, meron isa pang choice. Ang sabi niya, kung pipiliin mo naman ang kahirapan at kamatayan, ay madali. It's very easy. Paano? Tumalikod ka lang sa Diyos. Sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan at sigurado maliligaw ka. Kung yan ang pipiliin mo, sigurado ikaw ay mamamatay. Magkakaroon ng maikling buhay. Diba? May choice tayo. We have a choice. And this is the same with our everyday life. Umiikot lang tayo lagi sa dalawang pagpipilian. Magpapakabuti o magpapakasama. Magiging tama o mali. Papasok o a-absent. Sisipagan o tatamarin, yayaman o maghihirap. There can never be in between. Walang pwede sa pagitan. We have to take sides. So whatever happens to us, it is always the result of our choice. Whatever happens to us, it is always the result of our choice. Same with Jesus in our gospel. Jesus showed what choice he chose. Pinakita niya yung kanyang pinili. And that is to suffer greatly and be rejected by the elders, by the Pharisees, by the scribes. And he chose to be killed. And on the last day, on the third day, he was raised. It was actually the plan of God. It was not an easy choice, but still, he freely chose it. Hindi madali yung pinili ni Jesus, pero pinili pa rin niya dahil plano ito ng Diyos. Hindi madali, pero malaya niyang pinili. At sa huli, siya'y nabuhay. Siya'y muling nabuhay. If we're going to choose the plan of God, we have to choose the way of Christ. Pasanin ang krus, limutin ang sarili, at sumunod kay Jesus. My dear brothers and sisters, there will always be choices presented to us in our life. And it is not true that we do things because we don't have a choice. Minsan ganun, no? Ginawa ko kasi no choice na ako eh. No? Nagnakaw ako kasi no choice. Yung nanay ko may sakit. O, gumawa ako ng masama kasi no choice. It's not true that you don't have a choice. You made a choice. You just want to escape that choice. But what our readings would want to tell us, yes, we have a choice, but we have to have a strong foundation so that we can make the best decision on the given options. There is no other strong foundation but to have God always present in our disposition. For if God is present, no harm could happen. Amen.